Hello po, ngayon po nandito po ako sa harap po ng bahay. So, pinapakita ko po dito na yung completion po namin itong fascia board po natin dito sa gilid po ng second floor slab. So, ayan po yung may kulay itim siya. So, yung particular na pinahid po namin dyan is Flexiband. Waterproofing po siya. So, di ba may mga kulay puti pong ganun sa mga dugsungan po yun ng ating fascia board. So ano po ang purpose ng ating PU sealant na nilagay na yun? Para po dun sa expansion po yan, expansion and contraction po ng ating materials. So yan po ay waterproof din. Yung po materials na yan, yung kulay puti po na yan, is usually ginagamit po namin sa mga gaps po ng mga precast concrete. So sa mga high-rise building pa po namin ginagamit. So ang tawag po dyan sa materials yan is PU sealant, polyurethane sealant. So pinalagay ko siya ng ganyan. Sa lahat po ng dugsungan, meron pong ganyan. Ayan po, para protected po tayo sa pagsinip ng tubig. Also, nagiging ano na rin siya filler po siya dun sa mismong gap na yun. Ayan, halos paikot na po ito. Hanggang dun po. Pati po yung sa sokalo, pinapahiran ko na rin po sa likod. Ganoon din po dun sa side na yan. So sa electrical naman po, so napatabunan ko na po yung nilatag po namin PVC pipes na may wires po sa loob. Diretso na po yan hanggang doon. So mamaya po ipapatap ko na po siya dun sa NEMA, sa circuit breaker po dun sa pinaka poste. Ayan po. Ayan po. Sa loob naman po is kung mapapansin nyo is pinapinturahan ko na po ito. Isa po sa nakapaloob dun sa quotation ko po dun sa approved quotation is yung painting works po nitong steel deck. So ayan po, tinanggal na po yung mga rust, especially yung dito sa side na ito. Tanggal yung rust and then napinturahan ko po pati loob. Pati po yung sa loob itong CR po dito sa baba, nalagyan na rin po. So yung Flexiband po niya, pati po dito sa loob, pinalagyan ko. Yung mga metals po na ikinabit namin dito is pinapinturahan ko rin po yan ng epoxy primer. Kaya dumating na po yung aming para sa ceiling, mga ceiling frames, yung boards. Yan. Ito po, painted na po dito. Ito po sa ilalim ng CR natin sa second floor. Ayan po, nailagay na po namin yung mga PVC pipes. So ayan po, mapapansin nyo po may pinalagay na po ako dong pinaka holder nya, improvise po namin na holder po ng pipes. So bali tatlo yan, isa doon, isa rin po doon. So kung mapapansin may mga kulay puti po doon sa mga dugsungan, so pinalagyan ko po yan ng materials, yung sealant, para po yung mga dugsungan sure po na hindi yan mag-leak. So yung P-trap, ayan po. So yung iba, yung P-trap hindi kinokonekta nila sa ibang pipe pag hindi tama yung proper yung plumbing plan nila, kinokonekta na nila sa iba. Pero ito, nakadikit naman yan doon, kasi kung ma-observe nyo po, mauuna po muna yung inodoro bago doon. So kapag lumulok na ng dumi itong inodoro, hindi naman po doon lalabas yung amoy, kasi dahil po doon sa P-trap. Yung po yung pinakasilbi niya, P-trap. So pag halimbawa po kasi itong P-trap nakakonekta po dito sa PVC pipe ng sa inodoro, is pag lumunok po ng tubig, doon po hihigop ng hangin yung sa mismong galing sa floor drain. So doon talaga po nagkakaroon ng amoy. Pero dito po ang ventilation pipe natin dito nakakonekta po dito po sa pipe na ito. Diretso po yan doon po sa may pinaka wall, paakyat po sa taas.
Ito po yung pipe na ito ay para sa lababo, sa loob. Dito na po sa inodoro. Ito naman po yung sa floor drain sa shower area. So ma-observe nyo dito sa may pinakadulo, meron po itong clean out. So halimbawa po nagkaroon ng pagbara siya, hindi sinasadya, nabarahan po ng, let's say, usual kasi minsan tissue yun ay pumabara dyan, nabulunan siya. Ayun po, bawa po pala laruan ng bata, hindi sinasadya na ilagay dyan, nagbara. So meron po tayong clean out, yun lang po yung bubuksan, susundutin yun para po ma-flush out sa pababa, flush out or mabunot. Ito naman po ay for maintenance purposes na rin, yung pipe na yan. Ito po, sa side na to meron na rin to. So lahat po nung sides ng ating fascia board, loob at labas, ay pahid na po siya na waterproofing. So pinalagyan ko yan ng ganyan. Wala po yun dun sa quotation ko, para lang mas mapangalagaan itong bahay is pinapatungan ko ng ganyan. So kung kasi nyo may mga puti-puti pa, bakat pa po yung puti, yan naman po ay matatakpan, makukover po yan ng mga latex paint. Also yan po naman ay papahiram pa po ng mga masonry putty or skim coat para mas mapantay pa po siya lalo, especially yung mga dugsungan. After that, latex paint, primer, and then hindi nyo na po makikita itong PU sealant na to. Yan, pati po dito painted na po yan ng waterproofing. Maganda na. Yan po, thank you po.